puso ko at buhay man sa Isang mapagpalayang hapon po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonel. Andito po ako ngayon sa Nueva Ecija na kung saan akin pong binagtas ang kahabaan ng biyahe na ito upang malaman ko ang mga suliranin ng mga magsasakang mga Pilipino. At dahil po dito ay minabuti ko pong magsaliksik. At isa sa mga positibong natisod kong balita rito mga kaibigan ay ang pagkakaroon ng isang akala mo'y animoy milagro na fertilizer na kung saan ito po ay nakakapagpayabong ng resulta ng mga pananim up to 40, 50, 60%. At ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay nagtungo rito sa Nueva Ecija. At inyo po nakikita, ang likod po namin ay Sierra Madre. Ang nasa likod po namin dito ay isang buhay na traktor na may sungay. Medyo tawag yata rito ay kalabaw. At ang ating pong nakikita rito ay napakalawak na pananim ng mga gulayan at mga tubuhan, mga sibuyasan. Katatapos lamang po noong isang buwan ang kanilang mga palay na kung saan ito po ay nagsilbing mga sentinel ng parang bagong variety ng bigas o palay sapagkat hindi po ito tumumba at nagkaroon ng mas mayabong na bunga ang palay dito po sa Nueva Ecija sa ilalim po ng Unigrow. Hindi ko po ugali na mag-promote ng mga produkto, ngunit hindi po natin maiwasan na ang naging resulta po nito ang maaari po natin bintangan o bigyan ng kadahilanan kung bakit nagkaroon ng ganitong uri ng milagro sa mga pananim sa Nueva Ecija ay dahil po sa produkto na ito, Unigrow. Ito po ay mapapakinggan ninyo sa programang ito sa mga darating pang mga pagkakataon. Pero sa ngayon, atin po munang malalaman ano po ba nagbunsod dito sa isang taga Cebu, isang media practitioner, isang young businessman ng Cebu na makarating po rito sa Nueva Ecija at nagtatag ng mga 6 na iba't ibang uri ng pananiman from mga sibuyasan, gulayan, kalamansi at siyempre palay. Ang susunod pong maririnig ninyo ay walang iba kundi si Ginoong Jimmy Bistar. Siya po ang CEO ng JVC Corporation na siya po nagtatatag at nagpapakalat ng Unigrow. Bigyan muna namin kayo ng pagkakataon upang malaman nyo at makilatisan po ninyo itong batang congressman ay businessman ito. Bakit ba congressman? Malapit na. Siguro dahil sa malapit ng halalan. Sana wag tumakbo ito kasi magbumukhang nagpropumot ako ng kandidatura. At yung pong medyo hindi masyadong junior citizen, yan po ay si kasamang Ray Balino na isa rin pong magsasaka o isa rin pong farming technocrat dito po sa Nueva Ecija. Yan po ang aking pakakilala sa kanya. At sa ngayon, bibigyan muna natin ng pagkakataon na ilahad sa atin kung bakit nakarating dito itong Unigrow sa Pilipinas at kung gaano na kalayo at gaano na ang mga patutuo na natamasa nito. Si kasamang Jimmy Bistar. Kawalde, good afternoon sa lahat. Mga kasamahan dito sa oras na ito. Dito kami ngayon sa Barangay Lusok, Lusok Bungabon, Nueva Ecija. Itong nakikita yung paligid dito, ito isa sa isang area sa farm natin. Isa ito sa dinidevelop natin dahil mapakita ka natin yung tunay na pangyayari kung ang pananim ho ninyo ay gagamitan ninyo dito. Nakarating tayo dito, Kawalde, sa Nueva Ecija. That was 2018 na dinala tayo rito ni Colonel Jerry Cunanan
dating General Manager ng Airport na NIA, dahil taga rito siya sa Nueva Ecija. Gusto niyang madalang produkto dito dahil sa paniniwala niya ng produkto ito ay nakakatulong sa mga magsasaka at bilang isang Nueva Ecijano, gusto rin niya makatikim yung mga taga Nueva Ecijano sa produktong ito dahil nakita niya na magkaroon ng asinso kung ito ay gagamitin sa mga magsasaka. So, yun, nang dumating kami rito, dinala niya kami, nakipag-sit siya ng meeting kay Kuya Ray Balino, nagiging bahagi na rin sa company natin ng GCB Worldwide Traders Corporation, being exclusive distributor for CB Nation, itong product ng Unigro. Magmula nung 2018, tuloy-tuloy na ho tayo hanggang ngayon. In fact, marami tayong trial dito kasi sa aminin man natin o hindi, ang hirap talaga i-introduce po yung produktong ito, itong produktong ito dahil hindi kilala sa market, hindi kilala sa mga magsasaka. Ano ba yung biotechnology product? Nahirapan kaming basta-basta ituro sa kanila at i-adapt sa pamumuhay sa pagsasaka dahil ang katwiran nila lagi is yun nga mga sakusakong ginagamit na synthetic product ay hindi nga sila umasinso. Ay lalo daw itong produkto ito nilagay mo lang sa bulsa, paano sila maniniwala? Kaya ang nangyari tuloy, nang pumunta kami sa Kapitolyo ni Kuya Ray, ni Colonel Kunana, ni Jerry, nakiusap kami sa kay-Gov na tulungan kami ma-introduce ito sa market. So in-introduce kami ni Gov doon sa provincial agriculturist niya, Sir Serapin Santos, para magkaroon ng presentation sa mga among the farmers leaders. So si Mr. Santos nagpasit ng meeting sa mga LFT, local farmers technician dito sa Nueva Ecija. Pinatawag lahat ng mga farmers leader at saka farmers technician para marinig nila at makita nila ang presentation ng Unigro. So doon nag-umpisa na pakilala kami, humingi kami ng mga demonstration area para may pakita, may compare nila yung produktong ito sa ibang mga produkto na nasa dito na sa market, lalong-lalo sa mga synthetic product. So ganun pa man, hindi pa rin kami satisfied dahil minsan yung mga farmers hindi sila sumusunod sa mga protocol na gusto namin. Kaya dumating ang panahon na nag-suggest ako na nagsumikap na magkaroon ng sariling mga farm. Bumili tayo ng mga area na pwedeng gawing taniman at magkaroon ng comparison yung mga pinagtatanim nila kumpara sa with Unigro. So here comes ito ngayon, isa ito sa farm natin sa buong Nueva Ecija. Ito ngayon ng Barangay Lusok. Andito ngayon, marami tayo, may mga pitsay tayo. Mga pitsay natin dito, kunin mo Ilmar, sandali. Mar, excuse me. Ang pitsay natin dito, alam naman niyo, ang pitsay halos araw-araw binubumba ng insecticides, pesticides, pero ang sa atin, zero pesticides tayo, zero insecticides. At makikita ninyo na ang mga pananim namin dito ay walang butas, walang amoy. So, pwede nyo kainin agad, pwedeng kilawin. Iba-iba namang dito, may mga kamatis tayo, mga talong. So, isa ho yan sa na pinapakita namin na ang produkto ito ay tunay at pwedeng pakinabangan sa mga mahal nating magsasaka. Nakikita po natin parang sarili ninyong inisyatiba ito. Bakit po, suggestion lang naman to, bakit po hindi ninyo ilapit yan sa Department of Agriculture para magkaroon po ng malawakang pag-aaral or endorsement at coverage? Kuya Waldi, 2008, nagkaroon na tayong delivery nito sa DA. Kasi dumating ito sa kamay ko is 2006 o 2005 ata. Then pinaprocess namin yung license para magkaroon ng marketable sa ground. So nang matapos natin ng lisensya, nag-testing ang DE sa atin, DE ng Davao, Region 11, kung
totoo ba? So, napatisti sila isang cropping. Nakita nila na pagkagandang produkto. So, nagkaroon ng bidding, nagkaroon ng purchase nagkaroon ng funding ang DE. So, isa tayo sa sumali, being one of the bidders sa requirement na yon. So, nanalo tayo at napakita natin na magandang produkto. Ang problema lang, after noon, after a year, kasi at that time, yearly lang ang registration i-renew mo ulit. Pagtapos ng 1 year, i-renew mo. Nang i-renew na namin, after nag-deliver na kami sa DE, hindi na kami nakakuha ng renewal. So, doon ko nalaman ilang taon na nagkaroon ng problema dahil maraming mga multinational company binabantayan na pala ang produkto natin dahil malaking threat ito sa kanila, lalong-lalo na sa mga synthetic at chemical products. Sa mga tuwid, ito po ay hindi na lingid o hindi na sikreto sa kaalaman ng Department of Agriculture. Hindi na, Kuya Walde, dahil bago tayo nakakuha ng license, unang-una tinesting naman nila ito Dumating tayo sa punto na hanggang Biotech Los Baños, tinest din nila kung ang produkto ito, yung kiniklaim natin na bakterya na sa laman nito ay totoo, yung good bacteria, live bacteria ang laman nito. So pumasa tayo. Then ang napakagandang nangyari dito sa Nueva Ecija dahil itong buting DE Secretary, si Secretary Dar ng Department of Agriculture, sa kagustuhan niya na magkaroon ng magandang pamumuno ang DE, nagpatawag siya ng fertilizer derby. So in-invite niya lahat ng mga fertilizer dealer, manufacturer dealer. Ang list of dealers sa fertilizer sa buong Pilipinas is umaabot na 336 companies. So pinatawag niya lahat yan. Sana mag-invite siya na lahat ng mga na mag-participate sa hamon na ito. Ipapakita niyo ang produkto maganda ba? Mataas bang kita? Tumataas bang ang yield? At paano magkaroon ng savings ang mga magsasaka? So, of 336, Kuya Walde, ang nag-interest lang is more than 30. More than 30, so nawala 300 plus. Of more than 30, ang pumasa lang sa criteria is 8. Pang-8 dyan ay ang Unigro. So nagkaroon na tayo ng 3 croppings na nangyayari. Nangyari 3 croppings na. Kung unang cropping, ang unang crop year 2020, binagyo tayo. Ginanap itong derby ito sa Philrice, sa City of Muñoz. Hindi ka pwedeng makialam sa lupa, hindi ka pwedeng manood ka lang kung gusto mong manood dahil gusto ang taga-DE at saka Philrice na silang mag-cultivate sila lahat. Ibigay mo lang yung produkto mo, protocol mo. At napakita natin dahil dumating ang 2 bagyo nung unang cropping, yung isang hindi ko makalimutan, ni Pipito. Dumaba lahat, only Unigro na lang nakatayo. Second cropping, dry season yun. Humangin din, Unigro lang natitira. Pangalawang cropping, last cropping, hindi man nagtumama ang bagyo sa Pilipinas o dito sa Central Luzon, especially dito sa Bisaya. Kung hindi, ay lumaplis lang, nagkaroon malakas na hangin, then lahat umulan at saka humangin, lahat dumapa sila. Only Unigro lang nakatayo. Bukod sa napakaraming bunga, Unigro lang nakatayo. So, hindi lingid sa kaalaman ngayon na nakikita ngayon sa mga tao, taga-DE mismo, taga-Philrice, na ang Unigro ay talagang totoo. In fact, kaya siguro si butihing gobernador natin dito, si Gobernador Uy Umali, naniniwala sa produkto. Sa ibang mga programa po niya, ay pinapakita niya sa mga programa niya, live siya na, oy mga magsasaka na taga-Nubusiano, gumamit na kayo ng Unigro. So isa yan sa patunay na ang pagpunta natin sa Nueva Ecija, nung panahon na pumunta kami rito na marami tayong mga kaibigan na bakit daw susulong tayo sa Nueva Ecija na magulo na lugar. Sabi ko, hindi naman gira ang pupuntahan namin at ang hamon namin. Kung hindi, magandang balita sa mga magsasaka. Ito pala, pakita natin ito.
bagong Ito bunot. pong pinapakita ay pechay, hindi Pechay, po oh. yan tabako. Bagong harvest. Walang mga butas. Kikita yan. Walang kaamoy-amoy na chemicals. At hindi rin maamoy ng ating audience. Hindi ma. Ngayon, ating pong inimbita rin ang isang magsasaka o isa pong farming technocrat dito po sa Nueva Ecija in his own right upang sa ganun, tanungin din natin sa napakaraming challenges o pagsubok sa ating pong mga magsasaka. Kasama na po yan ang weather, kasama na po dyan ang mga pesticido at kung ano-ano mga uri ng paghamon sa ating mga magsasaka. Meron po tayong isang nakikita na man-made at siya po yung sa politiko o sa politika natin na atin na rin po na-cover yan at ang nag-author po nito ay isang senadora na napakarami po ng boto. Magkabilang partido ay bumoto sa kanya. Ito walang iba kundi si Cynthia Villar, the only senator who garnered more votes than the registered voters. Si Cynthia Villar po ang author ng tarification. Ang ating pong tatanungin ngayon dito kung ano ang epekto ng tarification sa mga magsasaka. Dito po kay kasamang Ray Balino. Kasamang Ray. Yes, Kuya Waldy. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at doon sa programa ni Kuya Waldy na nanonood. Well, yung first intro mo, Kuya Waldy, kanina, yung JCV, sabi ko, hindi kay bossing yun television yun JVC, Jaime Tambal Vistar, Worldwide Traders Corporation. Okay. And Saan connected? now, secondly, yung for all you know, Kuya Waldy, I'm not a technocrat. Yung puntong ako'y isang retiradong kawani ng gobyerno na mahabang taon na ipinaglingkod ko riyan. At when I retire, I go back to farming because ang mga magulang ko ay magsasaka. Yung pagsasaka ang pinagpaaral sa aming mga kapatid, including me. Now, since ako na lang ang namamahala doon sa aming maliit na bukirin na mananaka sa aking magulang, 5 hektarya. Interesado ko dito sa binanggit mo yung tarification law. Okay, maganda yan, kumikita ang gobyerno. But sad to say, Kuya Waldy, just recently, itong mga inani kong palay na for commercial purposes ito, ang prevailing price na naibenta mo ang aking palay na 11 pesos at 50 centavos per kilo. Ako, Kuya Waldy, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. Okay, kahit paano meron akong pensyon, nakakabili ako ng bigas. Ang tinitingnan ko yung mga maliliit na tao, yung mga kasama ko sa bukid. Now, mukhang sa pakiwari ko na talagang dapat mag-initiate dito yung NFA, hindi sa ilalim nito yung mga sakadora, yung mga ahente na hindi mo pa ginagapas ang palay mo, nakalusok na sa bukirin yan at sasabihin sa'yo, pipresyo ka ng palay mo. Kung ang prevailing price ay 11 pesos, dadagdagan nila ng 50 centimos o piso. Malaki, Kuya Waldy, ang pasasalamat ko dito sa pamahalaang panlalawigan because itong ating kasalukuyang gobernador ng Nueva Ecija, nagkaroon sila ng yung nabalita na ito at alam na ni Secretary Darito at minumungkahin niya na gayahin nyo ang ginagawa doon sa Nueva Ecija nung gobernador na namamahala, na sila mismo ang namimili ng palay. Nilulusong nila
ang bawat barangay na may mga tanim na palay at yun ay tinutulungan nila kung ang prevailing price ay 12 pesos, gagawin nila, bibili nila ang palay mo ng dadagdagan nila ng mga piso o 2 piso. At the most, malaking tulong sa mga magsasaka ito. Pero sa pakiwari ko, Kuya Waldi, itong dapat na mamahala rito ang NFA para sa akin ay nagiging inutil. Ako hindi ako naghihinanakit dito sa ang lagi ko sinasabi kay Ate Cynthia Villar. Siya ang chairman ng Committee on Agriculture. Okay yan eh. Walang problema. Pero ang I abhor yung mga tagapamagitan. At kung sana yung mga nakaupo nating mga mambabatas, kung mababago man lang sana itong lagyan nila ng saka, itong mga tawag namin dito, Kuya Waldi, sakadero at sakadere, yung mga ahente. Sila ang namumunini dito eh. Nakita ko mismo, kukunin nila ang palay sa ganung presyo, ititinggal nila sa Bulacan, sa Pulilan, Bulacan, ang lalaki ng bodega nila. Ngayon, hihintayin nila ngayon, para tinggal yan, hihintayin nila yung rice importation. At pagdating ng rice importation na yan, ipagigiling nila yung kanilang palay. At again, sad to say, ultimo bilit, pinakikinibangan ng mga sakatero na ito. Kaya, nananawagan ako, Kuya Waldi, doon sa ating mga mambabatas na sana gumawa sila ng isang pamamaraan na batas. Dahil kawawa na, ika nga nung mga iba talagang tapos na itong mga magsasaka na ito. Bauna sa utang itong mga magsasaka na ito. Ang namumunini dito, yung mga ahente na yan, at saka yung mga big time landowners. Yung mga big time landowners dito, Kuya Waldi, nakaupo lang yun sa isang swivel chair nila sa opisina. Yan yung mga doktor, engineer o abogado. They are acting as if they are farmers, but true to tell, hindi po. Kayo, sabi ko nga sa inyo, binili nyo lang yung bukid na yan. Yung dating gumagawa dyan ng nagtatrabaho, kayo, paisi-isi lang kayo. Kaya, ang namumuni, ang ano dito, ang tinutukoy ko dito, Kuya Waldi, yung, alam mo yan, yung mga maliliit na magsasaka na kababayan natin, at nagpapasalamat ako dumating dito ang ating kaibigan, si Gibbs, Mr. Vista, na talagang yung advocacy and passion niya yung tumulong sa maliliit na magsasaka, kaya andito ako ngayon. At isa pa, ang panghuli, nagpapasalamat ako sa iyo, Kuya Waldi, at ikaw lang ang nakarating dito sa amin upang kami makapagsalaysay ng kahit ano ibig namin sabihin. Maraming salamat. Babalikan ko po yung aking tanong. Ano po ang inyong pananaw o pagtanggap dyan po sa tarification law na yan? Well, by and large, Kuya Waldi, nakita natin kung paano kumikita ang gobyerno. I think hindi tayo nagkakaiba ng pananaw doon. Kumikita talaga ang gobyerno. But tutumbukin ko uli dahil sa rice tarification na yan, mas lalong higit na talagang bumaba ang pagtingin ng mga maliliit na magsasaka sa kanilang sarili. Kawawa talaga. Nakikita ko yan at sa pag-iibot ko yan. Bukod sa aking maliit na bukid, pag sa pag-iibot namin ni Jimmy dito sa Nueva Ecija, yan ang talagang daing. Kaya sabi kong pananaw, yung vision na yon
batas na ito, I think, correct me if I'm wrong, pero sa paniniwala ko, ilan lang ang namumunini dyan. Pero yung mga majority ng mga maliliit, hindi. So in short, kayo po ay hindi sumasang-ayon dyan sa tarification law. Precisely, sir. Correct. Okay. Kasi po medyo malalim ang mga pananagalog dito sa Nueva Ecija. Ngayon ko lamang naririnig yung namumunini. Ang ibig pala sabihin niyan ay parang sila ang nakikinabang. At ang aking pong tingin yun sa kadera, yan yung mga middlemen. Yung mga kumikita, tumutubo sa pawis at dugo ng mga Totoo po yun, Kuya Valde. Totoo yun. Okay, ano po ang pinaplano ninyong iparamdam o iparating sa gobyerno upang sa ganon magkaroon kayo ng pag-asa na baka naman pakinggan ang inyong tinig at burahin na itong tarification law na ito? Kuya Valde, alam mo naman panahon ng eleksyon ngayon. Malapit na. Ilang araw, ilang buwan darating tayo riyan. Now, sana ako sa paniniwala ko sa tagal kong panunungkulan sa pamahalaan, darating sa mga barangay ang mga nagnanais na maglingkod sa bayan. Itong kahilingan nila na maglingkod, para sa akin, pagpapahiram lang sa kanila. Nanghihiram lang sila ng kapangyarihan. Maaaring 4 na taon o 6 na taon, nanghihiram lang sila. Na sana, kapag ka merong isang nanghihingi ng tulong, para sabihin na natin tulong, yung mga kumakampanya na yan, darating yan eh. Isa ako siguro kaya sa kanila na ito, ipinalahat ko sa kanila na sana kayo yung aming tinitingala yung gumawa kayo ng ordinansa o isang batas o ano pa man katibayan na talagang nais ninyong maglingkod, muna ninyong paglingkuran yung mga magsasara, because kung hindi dahil sa kanila, sila nagpapakain sa atin eh. Kung wala yung mga magsasaka na yan, paano na buhay? Mabubuhay pa tayo nung ibang mga politiko, mabubuhay pa tayo nung mga infrastructure na yan, yung mga, magbalik tayo sa basic at yung ating pagka-Pilipino. Kaya ngayon binanggit mo ka yung kawal ng mga manggagawa, gusto ko yun eh. At kung sana kung maaari, ako ibinubuluntary ko yung sarili ko, nais kong umanib, nais kong sumama dyan sa ganyang mga samahan. At noon, kumbaga, makapagtanim man lang yung binanggit mo kanina, makapagtanim man lang ng isang kahit na maliit na puto, ditong pechay. Isang maliit na puto lang ito, Kuya Valde, ng alagaan, binigyan ng tender love and care sa pamamagitan ng Unicro. Ayan, lumaki siya. Yung parang mustard seed, Kuya Valde. Kaya, doon sa tanong mo, doon sa mga kakilalang kaibigan mo, mga politiko, gumawa sila ng isang mga panuntunan, makatulong sila doon sa mga maliliit na tao. Pagka nawala yan, wala na tayo. Ang Kabanatuan, entire Nueva Ecija area, talagang pagsasaka lang yung kinukuhay. Ay hindi lahat ng tao ay nakakaalam ito. Kaya salamat sa programa mo at maiparating ko pa lang yung aking hinaing. Nagpapasalamat ako kay Walde. Alam po ninyo, sinabanggit ninyo na baka magkaroon ng pag-asa. Totoo yun, totoo yun. Pag-asa in the sense na yung nasa sa atin yung ating ikakabuti eh. Pero hindi kaya
pananaw ko because kailangan natin sila eh. Sila yung gumagawa ng batas, sila yung nagpapatakbo ng administrasyon. Specifically dito sa kabanatuan, sa kabanatuan naman sinasabi ko, basa ko yan. Basa ko, Kuya Wamdi. At ako'y nananawagan doon sa ating mga mababatas na sana gumawa sila ng isang aksyon para makatulong dito sa ating mga nakamukha ng ginagawa ng Mr. Mr. Yung po mga pinatawagan ninyo sa pagbabago, baka magbenta ng produkto. Alam niyo, perennial. Maganda yung binanggit mo na yun. Well, itong Nueva Ecija, meron, not only Nueva Ecija, alam mo, nasa sa tao na yun eh. Binigyan mo ako na sa halimbawa, isang kaunting halaga. Nangihingi ka ng tulong. Kung kinakailangan ko yun, tatanggapin ko eh. Pero pagka sabihin ko sa iyo, well, hindi ko kaya, sa iba mo na lang ibigay. Ako yung pananawagan ko, naniniwala ako, merong mga bukod sa talino, merong mabubuti pang kalooban na kapwa natin na nanghihingi ng tulong sa pamamagitan ng ating boto. Kaya, maging maging aware tayo ron. At isa, yung lagi kong hahalimbawain ko ito, itong ginagawa nitong gobyerno, gusto ko ito eh. At malaking tulong ito. Lamang, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na yung palay ko, maibenta ko rin sa namamahala ng Nueva Ecija Food Council na yan. Isang napakagandang proyekto ito. Ngayon lang ginawa ito. Kaya kahit na malawak ang iyong kaalaman at nilalakaran, ipagtanong mo, iba itong Nueva Ecija, iba itong ginawa nitong pamahalaang panlalawigan sa pagtulong sa mga magsasaka. Kaya uli, nananawagan ako doon sa mga upcoming na nanghihingi ng tulong. Sana pare-parehas tayo, tumulong tayo sa mga maliliit natin magsasaka. Kung wala sila, wala tayo dito. Pabalikan po natin si kasamang Jimmy Vistar sapagkat nakita ko meron po mga dumarating dito ng mga pechay at may mga sili, meron pong putol na tubo at meron pang papayang yung aking po inangat ay napakabigat. Ito po ba ay produkto na tinulungan ng Uniqlo? Yes, Kawal, itong mga produktong ito ay itong pagpapatunay na ang Uniqlo ay nagpapalago sa lahat ng klaseng pananim. Ito nga makikita yung mga sili natin. Samantala ngayon, panahon yan na bihirang-bihira ka magpalaki ng sili, pero ganoon pa man, ganito pa kalalaki mga sili natin. Yung mga pitsay natin, ganito kalalaki. Yung mga tubo, ito batang-bata pa ito, ilang buwan pa lang ito eh. Nagtanim tayo dito ng tubo para maipakita naman sa ibang lugar. Although sa buong Negros ay laganap na itong produktong itong Uniqlo dahil nakikita nila tumaas ang purisa ng mga tubo nila at luwaki. Umabot na sila ngayon mga isang hektarya, umabot sila ngayon ng 126 tons per hectare. Samantala nung una, wala pang Uniqlo ay mga 65 tons lang. So ito pagpapatunay na ito yung produktong ito ay talagang nakakatulong sa mga magsasaka. Saan po mabibili ito? Hindi po yan sili, yung Uniqlo. Marami tayong technician na Pewalde sa buong Nevesia. Mayroon tayo hanggang Apare. Kasi ako nga pumunta kami hanggang malapit na sa Apare, hanggang Cagayan Valley kami. Doon kami sa lugar ng Alcala, doon kami nag-base. Hanggang ngayon meron tayong center ngayon sa Alcala, which is nandoon ngayon ang napakalaking taniman ng mais. So may mga technician tayo. Hindi natin ito binibigay sa mga
agricultural store or supply dahil nagiging threat ito sa mga produkto nilang hawak. Kasi sila, nabuhay na sila sa magbibinta ng mga lason, ay kung ipabinta natin sa kanila ito, unang-una, hindi nila kayang entertainin ng mga customer na bawat bili, i-explican nila paano gamitin. So, meron tayong mga sariling technician na mag-guide doon sa mga user. Kung gusto nilang gumamit, bumili, yung mga technician natin mismo, maghatid sa kanila at doon ipaliwanag at doon sila gag-guide hanggang pag-ani. Doon nila makikita na ang pagmamahal sa Unigro ay taos-puso sa mga magsasaka. Okay mga kaibigan, dito nagpapakita po tayo na binabalanse po natin ang ating pong mga paninindigan sapagkat ating pong napagtanto na ang pinakadalawang importante na issue na dapat pong pagtuunan ng pansin ay ito pong seguridad natin, itong kalusugan at ang food security o kung saan po tayo makakuha ng ating pong makakain. Yan po ang ating pong paninindigan, kaya po tayo umabot dito sa Bungabong. Alam ko, Palayan City kanina. Malapit Ayun. na, boundary ito eh. At pinuntahan po namin ang mga iba't ibang mga sakahan o pananiman ni kasamang Bistar. At ito nga po yung ilan sa mga nakuha po namin doon po sa kanyang mga plantation. At dahil po dito, nakikita po natin na hindi natin kinakailangan parating iasa sa ating mga politiko ang solusyon. Meron po tayong kakayanan at nasa ating kamay ang kinabukasan ng bansa. Ito po ang kawal ng demokrasya sa ngalan ni kasamang Jimmy Bistar, ni kasamang Ray Balino. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Nagsasabing, iniibig ko